Ang binata ang nagmana ng pinabayaang lupain ng kanyang ama. Pinagtawanan siya ng kanyang mga kapatid, ngunit tumigil sila nang makita, makalipas ang ilang taon, kung ano na ang naging anyo ng lupain. Araw-araw ay nagigising si Jomar bago pa sumikat ang araw, hindi dahil may nag-uutos sa kanya, kundi dahil natutunan na ng kanyang katawan na ang lupa ay hindi naghihintay. Ang mahinang tunog ng kanyang bota sa tuyong lupa ang unang maririnig tuwing umaga, kasunod ang pag-ungol ng tarangkahang siya mismo ang nag-ayos ilang taon na ang nakalipas noong buhay pa ang kanyang ama. Dahan-dahan siyang naglalakad sa lupa, pinagmamasdan ng bawat detalye na para bang nagbabasa ng isang aklat na siya lamang ang nakakaintindi, hinahaplos ang lupa, tinitingnan ang kulay nito, dinarama ang halumigmig, at inuunawa kung ano ang kailangang gawin bago pa man siya magsimula. Samantala, sa lungsod, si Alonso ay mas huli nagigising, hawak agad ang teleponong puno na ng mga mensahe, inaasikaso ang mga negosyo, gumagawa ng maiikling at diretsyong tawag, laging naghahanap ng kita, laging kinakalkula ang susunod na hakbang. Si Marites naman ay may ibang ritmo ng buhay, sinisimulan ang araw sa pagtingin sa social media, abala sa itsura, sa iniisip ng iba, at laging umaasa sa ibang tao upang mapanatili ang pamumuhay na hindi niya kayang suportahan ng mag-isa. Ilang buwan pa lamang ang lumipas mula nang pumanaw ang kanilang ama na si Rogelio. Isang lalaking itinayo ang lahat sa pamamagitan ng sipag, unti-unti, walang pagmamadali, walang shortcuts. Hindi siya kailanman nagsulat ng kahit ano, palagi niyang sinasabi na hindi na kailangan na marunong ang kanyang mga anak maghati ng patas. Ngunit ngayong wala na siya, ang natira ay isang pagpupulong na inayos ni Alonso, itinakda upang pagdesisyonan ang kinabukasan ng mga lupa. Dumating si Jomar ng simple, suot ang kanyang karaniwang damit. Habang si Alonso ay naroon na, may dalang maayos na folder, mga dokumento, mga mapa, at isang ekspresyong tila ba na pagdesisyonan na niya ang lahat bago pa man magsimula. Dumating si Marites ng medyo huli, halatang hindi komportable, mas nagmamasid kaysa nagsasalita. Ibinuka ni Alonso ang mapa sa mesa at agad nagsalita, walang paligoy-ligoy. Nauna ko nang inayos ang isang paghahati na makatwiran para sa lahat. Sabi niya, itinuturo ang mga bahagi ng eksakto. Ito ang bahaging may pangunahing daanan at istruktura na ako ang hahawak. Ito naman ang produktibong lupa, handa ng gamitin, na mapupunta sa iyo, Marites. At dito sa likod, itinuro niya ang mas maliit na espasyo na napapalibutan ng mga marka ng kapabayaan. Ito ang lupang binili ni ama noon na hindi kailanman napaunlad. Sa iyo ito, Jomar. Nabuo ang katahimikan sa loob ng ilang segundo. Tiningnan ni Jomar ang mapa ng walang pagmamadali, sinusuri ang bawat detalye, inuunawa kung ano ang nangyayari roon. Hindi iyon patas na paghahati, iyon ay isang kapaki-pakinabang na paghahati. Hinaplos niya ang bahagi ng lupang mapupunta sa kanya, ang nakalimutang piraso, walang daanan, walang istruktura, walang kahit anong palatandaan ng agarang halaga. Hindi ito patas, sabi niya. Hindi tinaasan ang boses ngunit matatag ang tono. Kinukuha mo ang lahat ng handa na. Nagkrus ng braso si Alonso, nanatiling kalmado na para bang inaasahan na niya ang reaksyong iyon. Pantay sa sukat, oo, at mas naiintindihan mo ang lupa kaysa sa amin noon pa man. Kung may makakagawa ng kahit ano dyan, ikaw iyon. Umiwas ng tingin si Marites, halatang hindi komportable, ngunit wala siyang sinabi. Napansin iyon ni Jomar, at ang katahimikan niya ay mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Nanatili si Jomar doon ng ilang sandali, nag-iisip. Hindi lamang tungkol sa paghahati, kundi tungkol sa kanyang ama. Sa isang lumang pag-uusap na nakalimutan na ng lahat, maliban sa kanya. Naalala niya ang isang hapon na naglakad sila papunta sa parehong lupain noong mayroon pang kaunting tanim doon. Tumingin ang kanyang ama sa paligid sa kalmadong paraan nito at nagsabi ng isang bagay na noon ay tila walang halaga. May tinatago pa ang lupang ito na hindi pa nakikita ng iba, sabi nito, nang walang karagdagang paliwanag. Bumalik si Jomar sa kasalukuyan, nakatingin sa mapa. Huminga siya ng malalim at kinuha ang ballpen. Kung iyan ang napagdesisyonan ninyo, edi iyon na, sabi niya habang pinipirmahan ang papel. Hindi na itago ni Alonso ang bahagyang ngiti ng kasiyahan, habang si Marites ay nanatiling tahimik, may halong ginhawa at konsensya ang kanyang ekspresyon.
Mabilis natapos ang pagpupulong, walang karagdagang pagtatalo. Maingat na inipon ni Alonso ang mga dokumento, iniisip na ang susunod na hakbang habang si Marites ay tahimik na umalis. Si Jomar ay nanatili ng kaunti pa, muling tinitingnan ang lupang iyon na ngayon ay sa kanya na. Wala na siyang sinabi, basta umalis na lamang. Kinabukasan, nagpasya siyang puntahan ang lupain. Maaga siyang dumating, ipinarada ang sasakyan malapit sa pasukan at nanatili sandali bago bumaba. Nakahilig ang tarangkahan, ang kahoy ay pudpud na sa paglipas ng panahon at ang matataas na damo ay nagtatago sa kung ano ang nasa loob. Pinilit niya itong buksan, itinulak gamit ang katawan at dahan-dahang pumasok, pinagmamasdan ang paligid. Mukhang nakalimutan na ang lugar. Sinakop na ito ng mga halaman, walang bakas ng pag-aalaga, ni malinaw na daanan. Ngunit hindi lang kapabayaan ang nakikita ni Jomar. Maingat siyang naglakad, tinitingnan ang lupa, ang mga halaman, at kung paano tumutubo ang lahat. Huminto siya sa ilang bahagi, yumuko, kumuha ng lupa, pinisil sa kamay, at sinuri. Walang pagmamadali, walang pangamba, may pag-iisip lamang. Pumasok pa siya sa loob, umiiwas sa mga sanga, tinutulak ang damo gamit ang kanyang mga kamay. Huminto siya sa isang mas bukas na bahagi kung saan tila may kakaiba sa lupa, ngunit hindi pa niya alam kung bakit. Nanatili siya roon, tahimik, pinagmamasdan ang paligid, sinusubukang unawain ang nasa harap niya. Hindi mo iniwan ito nang walang dahilan. Bulong niya, naaalala ang kanyang ama. Hindi pa iyon kasiguraduhan, hindi pa iyon isang tuklas, ngunit iyon ang simula ng isang bagay. Nanatili pa siya roon ng ilang sandali, naglalakad, nagmamasid, sinusubukang bumuo ng plano sa kanyang isipan. Alam niyang hindi ito magiging madali, alam niyang aabutin ito ng panahon, ngunit alam din niyang hindi pa ibinubunyag ng lupang iyon ang lahat ng lihim nito. Nang bumalik siya sa sasakyan, hapon na. Muli niyang tiningnan ang lupain, bago umalis, may kakaibang ekspresyon sa mukha kumpara noong siya ay dumating. Hindi iyon pananabik, ni pag-aalala. Iyon ay desisyon. At nang walang sinasabi, umalis siya, iniisip na ang susunod niyang gagawin. Kinabukasan, bumalik si Jomar sa lupain ng mas maaga pa, na para bang unti-unti na itong sumasakop sa kanyang isipan. Bumaba siya sa sasakyan na may hawak na itak at dumaan sa parehong landas tulad ng nakaraang araw, ngunit ngayon ay mas mapanuri, mas teknikal ang kanyang tingin. Bawat hakbang ay pinag-isipan, bawat obserbasyon ay may layunin. Hindi lang siya tumitingin, siya ay nagsusuri. Huminto siya agad sa unang bahagi, yumuko, kumuha ng lupa at pinisil sa pagitan ng kanyang mga daliri. Hindi ito kasing tuyo ng dapat, bulong niya habang nakatingin sa paligid na para bang kinakausap ang mismong lupa. Naglakad siya ng mas mabagal, umiiwas sa mga halaman, gumagawa ng maliliit na daanan gamit ang itak at patuloy na pinapansin ang maliliit na pagkakaiba. Sa ilang bahagi, mas maitim ang lupa, sa iba naman, mas malago ang tubo ng mga halaman. Hindi iyon mapapansin ng karaniwang tao, ngunit para sa kanya, malinaw itong palatandaan na mayroong kakaiba roon na hindi pa nakikita. May kakaiba rito, sabi niya ng mahina habang papasok pa ng mas malalim. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, agad siyang nagsimulang magtrabaho. Pumili siya ng bahagi malapit sa entrada at sinimulan ang paglilinis ng mag-isa, pinuputol ang matataas na damo, inaalis ang mga tuyong sanga at inaayos ang lugar sa praktikal na paraan. Mabigat ang trabaho, pero hindi siya nagpapakita ng pagod, puro focus lamang. Habang nagtatrabaho, inaayos na rin niya sa isip ang mga kailangang gawin sa mga susunod na araw. Unahin ang paglilinis, pagkatapos intindihin ang lupa, saka mag-isip ng produksyon, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Parang isang simpleng plano ngunit matatag. Ilang araw ang lumipas sa ganitong ritmo. Bumabalik si Jomar tuwing umaga, nagtatrabaho hanggang hapon at umuuwi nang hindi nagsasabi kaninuman kung ano ang ginagawa niya. Unti-unti, nagsimulang magbago ang lugar. Isa pa rin itong inabandunang lupain, pero may mga palatandaan na ng kaayusan. Sa isa sa mga araw na iyon, nagpasya siyang magtungo pa sa mas malalim na bahagi. Naglakad siya patungo sa mas malayong lugar kung saan mas siksik ang damo. Mas matagal siyang umusad. Kinailangang putulin ang mga baging, itulak ang mga sanga at magbukas ng daan sa pamamagitan ng matinding pagsisikap.
Nang sa wakas ay makarating siya sa mas mababang bahagi, may napansin siyang bagay na agad nagpatigil sa kanya. Iba ang itsura ng lupa roon. Yumuko siya, hinawakan ng lupa at nanahimik sandali. Hindi normal ito, sabi niya, mas maingat na ngayon. Kinuha niya ang itak at ibinaon ito sa lupa ng may puwersa, sa kahinila. Lumabas ang basang lupa. Hindi ito basta-bastang basa, kundi may malalim at tuloy-tuloy na kahalumigmigan. Sinubukan niyang muli sa ibang bahagi at ganun din ang resulta. Tumingin siya sa paligid, pinagmasdan ang mga halaman kung paano sila tumutubo, ang kulay ng kanilang mga dahon. Lahat ay iisa ang ipinapahiwatig pero ayaw pa niyang magpadalos-dalos. Kung ito ang iniisip ko, magbabago ang lahat, sabi niya habang nakatingin sa lupa. Kahit na nagtataka, pinili niyang huwag magpadala sa emosyon. Bumalik siya sa unang lugar at nagpatuloy sa trabaho pero ngayon ay abala ang isip sa natuklasan niya. Kailangan niyang makasiguro. Kailangan niyang mas maintindihan bago gumawa ng anumang desisyon. Samantala, si Alonso ay nasa ibang ritmo. Sa kanyang pang-araw-araw na buhay, halos hindi na mahalaga ang mga lupa. Nakikipag-usap siya sa mga mamumuhunan, nagsasara ng mga kontrata at pinalalawak ang negosyo nang hindi man lang inaalala ang iniwan niya sa kanyang kapatid. Sa isang usapan, direkta niyang sinabi, "Walang pag-aalala." Inayos ko ang usapin ng mana sa pinaka-epektibong paraan. Nakuha ng bawat isa ang kaya nilang pakinabangan at napunta sa akin ang bahaging tunay na may halaga. Para sa kanya, tapos na iyon, isang desisyong tama. Si Marites naman ay sinusubukang pakinabangan ang bahaging napunta sa kanya, pero walang direksyon. Paminsan-minsan siyang pumupunta, nagbibigay ng utos ng walang malinaw na plano, at pagkatapos ay nawawala ng ilang araw. Sa isa sa kanyang pagbisita, nagreklamo siya ng may inis nang makita niyang hindi umaayon ang mga bagay sa inaasahan niya. Dapat may kita na ito, hindi makatuwiran na maghintay ng ganito katagal. Sabi niya, mas puno ng pagkainip kaysa pag-unawa. Nanatiling tahimik si Jomar. Matapos ang ilang araw ng pag-iisip, nagdesisyon siya. Kailangan niya ng taong may mas teknikal na kaalaman. Hinanap niya ang isang technician sa agrikultura sa lugar at ipinaliwanag ng simple ang kanyang napansin. Kailangan kong sumama ka sa akin at sabihin kung ano ang meron doon sa likod. Ayoko ng hula, gusto ko ng katiyakan, direkta niyang sabi. Ilang araw pagkatapos, dumating ang technician sa lupain. Dinala siya ni Jomar sa lugar kung saan niya nakita ang kahalumigmigan. Sinuri ng lalaki ang lupa, naglakad-lakad, gumawa ng simpleng pagsusuri at pinagmasdan ang mga halaman. Mas matagal siyang nanahimik kaysa inaasahan ni Jomar, kaya lalo itong kinabahan. Pagkaraan ng ilang minuto, nagsalita rin ang technician. Hindi lang ito karaniwang kahalumigmigan. May reserba ka ng tubig sa ilalim ng lupa at hindi ito maliit. Hindi agad sumagot si Jomar, tumingin lamang sa lupa habang pinoproseso ang narinig. Nagpatuloy ang lalaki. Kung marunong mong gamitin ito, kaya mong magpatubig ng malawak na lugar. Malaki ang halaga nito, higit pa sa nakikita. Huminga ng malalim si Jomar, na natiling kalmado. Hindi siya nagpakita ng tuwa. Bahagya lamang siyang tumango. Hindi pala ako nagkamali, sabi niya, halos sa sarili lamang. Tumango ang technician. Hindi, pero kailangan itong gawin ng maingat. Kapag mali ang paggamit, mawawala. Kapag tama, magbabago ang lahat. Pagkaalis ng technician, naiwan si Jomar na mag-isa sa lupain, nakatingin dito ng ibang-iba na ang pananaw. Ang dating mukhang pinabayaan ay ngayon may malinaw na kahulugan. Muli siyang naglakad patungo sa likod, tumayo at tahimik na tumingin, saka mahina niyang sinabi, "Ngayon alam ko na." Pero kahit may kumpirmasyon, hindi niya ito ikinuwento kaninuman. Hindi niya hinanap si Alonso ni kinausap si Marites. Umuwi siya ng araw na iyon na may planong nagsisimula ng mabuo sa kanyang isipan, mas malinaw at mas maayos. Kinabukasan, bumalik siya sa lupain at nagsimulang magtrabaho ng mas pokus, pero ngayon ay may malinaw na layunin. Hindi na siya basta naglilinis, may mas malaki siyang pinaghahandaan. Habang inaayos ang lugar, iniisip na niya kung paano gagamitin ang tubig, paano ibabalik ang sigla ng lupa at paano babaguhin ang lugar ng hindi napapansin. Hindi ito magiging mabilis, pero gagana ito, sabi niya sa sarili habang nagpapatuloy sa trabaho. At sa katahimikan, nang walang sinasabihan, sinimulan ni Jomar ang pagplano sa pagbabago ng lupain.
Alam niyang ang tunay na halaga nito ay hindi pa nakikita ng iba. Ngayon, sandaling pahinga. Upang patuloy naming maihatid ang mga ganitong kwento ng libre, hinihiling naming isaalang-alang mong mag-like at mag-subscribe sa channel. I-comment ang salitang hustisya. Maraming salamat at ipagpatuloy natin ang kwento. Pagkalipas ng ilang linggo, ang rutina ni Jomar ay hindi na basta-basta, may ritmo na, may ayos, at may malinaw na layunin. Dumarating siya sa lupain bago pa sumikat ng husto ang araw at agad nagsisimula sa trabaho. Ang dating puno ng damo ay unti-unting nagbabago. May mga bahagi ng malinis, mas madali na ang pagpasok at ang mga unang bakod ay nagsisimula ng magtakda ng hangganan. Mabigat pa rin ang trabaho pero tuloy-tuloy at iyon ang nagdala ng malaking pagbabago. Sa paglipas ng panahon, napagtanto niyang hindi niya kakayaning mag-isa ang bilis na kailangan niya kaya nagpasya siyang kumuha ng tulong, mga taong sanay sa mabibigat na gawain. Sa unang araw kasama ang mga tumutulong, naging diretso siya, ipinakita agad ang dapat gawin. Wala pang handa rito, kaya magsisimula tayo sa wala. Walang pagmamadali, pero walang hinto, sabi niya habang itinuturo ang mga lugar na nalinis na at ang mga kailangan pang ayusin. Mabilis na naintindihan ng mga lalaki ang ritmo niya. Hindi iyon lugar para sa walang saysay na usapan. Tuloy-tuloy ang trabaho, kahit ganoon, may respeto. Hindi tinatrato ni Jomar ang sinuman na mas mababa, kundi bilang bahagi lamang ng proseso. Unti-unti, nagsisimulang magkaanyo ang lupa. May maliliit ng taniman na umuusbong, simple pa, nasa yugto pa ng pagsubok, pero nagpapakita na ng resulta. Nagbuo siya ng isang batayang sistema ng irigasyon, gamit ang tubig na natukoy niya, walang sobra, sapat lang para masubukan ang galaw ng lupa. Mas maaga kaysa sa inaasahan niya, nagsimulang lumitaw ang mga unang resulta. Lumalago ng malakas ang mga halaman, maayos ang tugon ng lupa, at kinumpirma nito na nasa tamang direksyon siya. Isang umaga, habang pinagmamasdan ang mga unang usbong, mahina siyang nagsalita ngunit may katiyakan. Magiging maayos ito, kailangan lang ipagpatuloy sa tamang paraan, na para bang pinatitibay niya ang sarili niyang plano. Samantala, si Alonzo ay ibang landas ang tinatahak. Lalong nalulubog siya sa mga negosyong nangangako ng mabilis na kita. Sa isang pulong kasama ang mga kasosyo, may labis siyang kumpiyansa habang nagsasalita tungkol sa mga oportunidad na hindi pa man ganap na umiiral. Kung papasok tayo ngayon, mabilis ang kita. Timing lang yan, sabi niya, kumbinsidong palaging nauuna. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ilan sa mga pamumuhunan ay hindi nagbigay ng inaasahang balik. Nagsimulang lumitaw ang maliliit na pagkalugi, hindi pa agad nakakabahala, pero sapat para ipakitang hindi niya kontrolado ang lahat. Gayunpaman, hindi niya pinansin ang mga senyales. Para sa kanya, bahagi lang iyon ng proseso, isang kailangang pag-aayos. May risk ang negosyo at kung hindi ka susugal, hindi ka lalago, paulit-ulit niyang sinasabi. Sinusubukang bigyang katwiran ang mga desisyong nagsisimula ng maging mabigat. Si Marites naman ay hindi man lang mapanatili ang mayroon na siya. Ang lupang napunta sa kanya ay dati ng produktibo, ngunit nangangailangan ng pag-aalaga, pagsubaybay at disiplina, mga bagay na hindi niya ipinapakita. Sa isang pagbisita, nagreklamo siya ng mapansing hindi tumutugma ang produksyon sa inaasahan niya. Walang sense ito, dapat may resulta na ng hindi ganito kahirap, sabi niya, halatang frustrado. Sinubukan siyang paliwanagan ng isa sa mga manggagawa, pero wala siyang interes na umunawa. Kung hindi gumagana, baguhin ninyo, hindi ko pwedeng puntahan ito palagi. Sagot niya bago muling umalis, iniiwan ang lahat sa kamay ng iba, walang tunay na pangangasiwa. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang makita ang kakulangan sa pag-aalaga. Bumaba ang produksyon, humina ang kalidad ng lupa, at lalo pang lumiit ang resulta. Lumipas ang ilang buwan, at kasabay nito ay dumating ang pagbabagong walang makakakontrol. Nagbago ang panahon. Ang ulan, na dati may kaayusan ang pagdating, ay nagsimulang pumalya. Noong una, tila normal lang, parang kaunting pagkaantala. Ngunit habang tumatagal ang mga linggo, naging malinaw na hindi iyon basta-basta. Natuyo ang lupa, naapektuhan ang mga halaman at nagsimulang lumitaw ang epekto. Sa lupa ni Marites, mabilis na nakita ang mga unang palatandaan. Nawalan ng kulay ang mga dahon, bumagal ang paglaki at lalo pang bumagsak ang produksyon.
Bumalik siya roon isang araw, halatang iritado sa sitwasyon. Mas malala ito kaysa dati. Walang nagsabi sa akin na aabot sa ganito, sabi niya, na parang may ibang dapat sisihin sa lagay ng panahon. Sa lugar ni Alonso, mas mabagal ang epekto, pero hindi rin maiwasan. Unti-unting naapektuhan ng kakulangan ng tubig ang gamit ng lupa at ang dati niyang inaakalang sigurado ay nagsimulang mawalan ng halaga. Napansin niya ito, ngunit hindi pa niya ito ikinokonekta sa mas malaking problema. Para sa kanya, isa lamang itong pansamantalang hamon. Si Jomar naman ay maingat na pinagmamasdan ng lahat. Matagal na niyang napansin ang pattern. Hindi panandalian ang kakulangan ng ulan at lalo nitong pinagtibay ang halaga ng natuklasan niya. Isang hapon, habang tinitingnan ang simpleng sistemang irigasyon na kanyang ginawa, nagsalita siya sa sarili ng malinaw. Kung magpapatuloy ito, ang may tubig ang magdidikta ng lahat, walang emosyon, puro pag-unawa. Sa panahong iyon, may isang hindi inaasahang pangyayari. Isang kapitbahay sa lugar na napansin ang galaw sa lupa at ang mga unang pagbabago ay nagpasyang magbigay ng alok. Dumating siya isang umaga, pinagmasdan ang lugar ng ilang minuto at tinawag si Jomar para makipag-usap. Alam kong nakuha mo ang lupang ito na halos walang laman, pero nakikita kong may ginagawa ka. Kung gusto mong ibenta ngayon, babayaran kita ng patas at makakaiwas ka pa sa hirap. Direkta niyang sinabi. Tahimik na nakinig si Jomar, nakatingin lang sa lalaki. Nag-isip siya sandali bago sumagot. Kung gusto kong umiwas sa hirap, hindi na sana ako nagsimula. Matatag niyang sagot, walang galit. Sinubukan pa siyang kumbinsihin ng kapitbahay, tinaasan pa ang alok. Pwede kang kumita ngayon at mag-invest sa mas madali. Dagdag nito. Muli itong tinanggihan ni Jomar, sa pagkakataong iyon ay walang puwang para sa negosasyon. Hindi ito binebenta at hindi kailanman ibebenta. Anya, tuluyang tinapos ang usapan. Naintindihan ng lalaki na wala na siyang magagawa at umalis, malinaw na si Jomar ang may kontrol sa desisyon. Pagkatapos ng usapang iyon, bumalik si Jomar sa trabaho na mas matatag ang loob. Alam niyang ang binubuo niya ay hindi pa nakikita ng lahat, pero nagsisimula na itong mapansin, at nangangailangan iyon ng mas maingat na pagharap. Sa mga sumunod na araw, pinalawak niya ang sistema ng irigasyon, ngayon ay mas organisado na. Hindi na ito simpleng pagsubok, simula na ito ng mas malaking bagay. Nagsimula siyang maghanda ng bagong mga bahagi para taniman, inaayos ang lupa ng estratehiko, iniisip ang paglago na darating. Habang nagtatrabaho, wala na siyang pag-aalinlangan. Hindi na lang ito basta pagbangon, ito na ang tunay na pagbuo. Sabi niya, nakatingin sa paligid, nakikita na ang magiging anyo ng lugar. At sa ganitong paraan, tahimik at walang paalam, patuloy na sumusulong si Jomar, inihahanda ang lupa para sa mas malaking yugto, habang ang iba ay hindi pa nauunawaan ang paparating. Pagkalipas ng ilang buwan, ang dati tila hindi regular na panahon ay naging mas seryosong suliranin. Lumala ang tagtuyot ng malinaw, walang pag-aalinlangan na hindi ito panandalian. Ang langit ay nanatiling maliwanag sa loob ng magkakasunod na araw, ang lupa ay nagbitak-bitak sa iba't ibang lugar at mabilis na nanghina ang mga halaman. Ang dati babala lamang ay naging konkretong problema, direktang nakaapekto sa mga umaasa sa lupa nang walang paghahanda. Sa lupain ni Marites, agarang at matindi ang epekto. Ang produksyon, na dati nang mahina dahil sa kakulangan sa pag-aalaga, ay tuluyang bumigay. Natuyo ang mga halaman bago pa makumpleto ang kanilang siklo, tumigas ang lupa at ang natitira ay wala ng sapat na halaga para ibenta. Sa isa sa kakaunting pagkakataon na bumisita siya, kitang-kita ang kanyang pagkadismaya. Naglakad siya ng ilang metro, pinagmamasdan ang kalagayan ng lupa at nagsalita ng may lumalalang inis. Walang paraan para maging maayos ito kung ganito, walang nagsabi sa akin na aabot sa puntong ito. Sabi niya, hindi napapansin na ang problema ay hindi lang ang panahon, kundi kung paano niya pinamahalaan ang lahat. Ang mga manggagawang natitira roon ay halos wala nang magawa. Walang tubig, walang direksyon at walang puhunan, kaya hindi na maiiwasan ang naging resulta. Naramdaman din ni Marites ang bigat nito kahit nasa labas siya ng lugar. Nagsimulang dumami ang mga bayarin, hindi natupad ang mga inaasahan niya at lalo pang naging malinaw ang kanyang pagdepende sa iba. Sa isang tawag sa telepono, halatang desperado,
Sinabi niya na akala niya ay kusa itong maaayos at hindi niya inasahang kailangan pala niyang tutukan ng ganoon, na nagpapakita kung gaano niya hindi lubos na naunawaan ang responsibilidad na hawak niya. Sa kabilang panig, si Alonso ay nagsisimula na ring maramdaman ang mga epekto, ngunit sa ibang paraan. Ang kanyang mga pamumuhunan, na dati nang may maliliit na problema, ay lalo pang lumala dahil sa pangkalahatang sitwasyon. Ang mga negosyong umaasa sa katatagan ay nagsimulang bumagsak, umatras ang mga kasosyo, at ang perang dati ay tila madaling makuha ay mas mabilis nang nawawala kaysa pumapasok. Kasabay nito, ang lupang itinuturing niyang ligtas ay nagsimulang mawalan ng halaga, lalo na nang maging malinaw ang kakulangan sa tubig. Sa isang pulong kasama ang isa sa kanyang mga kasosyo, sinubukan niyang panatilihin ang matatag na postura, ngunit hindi na niya ganap na maitago ang pag-aalala. Sinabi niya na pansamantala lamang iyon at ang merkado ay laging nag-aayos, na wala namang dapat ipangamba, na tila mas pinapaniwala ang sarili kaysa sa iba. Dumating ang sagot ng diretso at walang paligoy. Ang problema ay hindi lamang ang merkado kundi ang buong sitwasyon, at kung walang sapat na istruktura ay hindi ito tatagal. Nanatili iyon sa isip ni Alonso kahit hindi niya agad inamin. Samantala, sa lupain ni Jomar, ibang-iba ang sitwasyon. Nandoon din ang tagtuyot at pareho ang init, ngunit iba ang epekto. Ang sistema ng irigasyon na kanyang itinayo ay ngayon nagpapakita ng tunay nitong halaga. Maayos na dumadaloy ang tubig, maingat na ipinamamahagi, pinananatiling aktibo ang produksyon habang sa paligid ay unti-unti nang humihinto ang lahat. Patuloy na lumago ang mga pananim, maayos ang pagkakaayos ng mga taniman, at ang produksyon ay hindi na lamang eksperimento. Ito ay dami, kalidad, at konkretong resulta. Isang umaga habang naglalakad siya sa pagitan ng mga hanay ng tanim, maingat na pinagmamasdan ni Jomar ang lahat, inaayos ang maliliit na detalye, sinusuri ang daloy ng tubig, at tinitiyak na maayos ang lahat ayon sa plano. Isa sa mga manggagawa ang nagsabi, halatang nagtataka, na sa labas ay tuyong-tuyo ang lahat samantalang doon ay tila walang nagbago. Sumagot si Jomar nang hindi inaalis ang atensyon sa trabaho. Sinabi niya na nagbago rin doon, ngunit sila ay naghahanda bago pa man ito mangyari. Matatag ang kanyang tono ngunit hindi sobra. Alam na alam niya ang kanyang ginagawa at nagsisimula na niyang makita ang mga unang konkretong bunga nito. Unti-unting dumating ang mga benta, may mga mamimiling interesado at nagsimulang pumasok ang kita, nagpapatunay na sulit ang kanyang pagsisikap. Hindi nagtagal, napansin na rin ng iba ang pagkakaibang ito. Kumalat ang mga usap-usapan, hindi maiwasan ang mga paghahambing at sa ganitong paraan nalaman ni Alonso ang nangyayari. Sa simula, hindi niya ito lubos na pinaniwalaan. Para sa kanya, walang saysay na ang lupang iyon na kanyang minamaliit ay nagiging produktibo sa gitna ng tagtuyot. Ngunit nanatili ang pagdududa. At ang pagdududang iyon ang nagdala sa kanya roon. Isang umaga, nang walang paalam, nagpasya siyang pumunta sa lupain ni Jomar. Dumaan siya sa kalsada, huminto ang sasakyan at ilang sandali siyang tumingin bago bumaba. Ang nakita niya ay hindi ang inaasahan niya. Maayos ang pasukan, maayos ang bakod, at sa mas malayo, ang dating puro damo ay naging isang produktibo, luntian, at buhay na lugar. Dahan-dahan siyang pumasok, pinagmamasdan ang bawat detalye, sinusubukang unawain ang nasa harap niya. Habang mas lumalalim siya, mas nakikita niyang hindi iyon basta-basta ginawa, kundi planado. Nang makita niya ang tubig na maayos na ipinamamahagi ng sistema ng irigasyon, tuluyan siyang napahinto. Tila pinoproseso ang isang bagay na hindi tugma sa lohikang matagal na niyang pinaniniwalaan. Tinanong niya kung paano ito nagawa nang sa wakas ay makita niya si Jomar na abala sa trabaho tulad ng dati. Tiningnan siya ni Jomar nang walang gulat na para bang inaasahan na niya ang pagdating nito. Sumagot siya na ginawa lamang niya ang kinakailangan nang hindi na nagbigay ng detalyadong paliwanag. Muling tumingin sa paligid si Alonso, halatang namamangha. Sinabi niyang dati ay wala namang laman ang lugar na iyon, puro damo lamang at napabayaan. Nanatiling kalmado si Jomar at sinabi na iyon lamang ang nakikita noon. Ang katahimikan na sumunod ay iba sa lahat ng naging pag-uusap nila. Hindi na iyon simpleng pag-uusap, kundi pagkilala. Unti-unting naunawaan ni Alonso na ang desisyong inakala niyang pabor sa kanya ay tuluyang nabaligtad.
Ang bagay na kanyang minamaliit noon ay siya ngayong pinakamahalagang yaman sa panahong iyon. Naglakad pa siya sa paligid, pinagmamasdan at sinusuri, naghahanap ng simpleng paliwanag na magbibigay katwiran sa lahat. Ngunit wala siyang makita. Ito ay bunga ng sipag, pananaw at pasensya. At iyon ang hindi niya isinama sa paghahati. Nang muli siyang huminto at tumingin sa patuloy na daloy ng tubig, mahina siyang nagsalita, halos sa sarili lamang, na kung magpapatuloy iyon, ang may hawak ng lugar na iyon ang may kontrol sa lahat. Hindi na sumagot si Jomar. Nagpatuloy lamang siya sa kanyang ginagawa tulad ng nakasanayan. Nanatili si Alonzo roon ng ilang minuto pa, tahimik, pinoproseso ang lahat ng kanyang nakita. Sa unang pagkakataon mula nang maghati sila, napagtanto niya ang isang bagay na hindi na niya maikakaila. Umaasa siya sa lugar na yon, umaasa siya sa yamang yon, umaasa siya sa kapatid na iniwan niya sa isang bagay na inakala niyang walang halaga. Ngunit kahit na naunawaan niya ito, hindi pa rin niya nasabi ang dapat niyang sabihin. Bumalik lamang siya sa sasakyan, puno ang isip ng isang katotohanang hindi na niya maaaring baliwalain. Alam niyang lubos nang nagbago ang sitwasyon at wala na siya sa kontrol tulad ng dati. Kinabukasan, bumalik si Alonzo sa lupain ng mas maaga, ngunit sa pagkakataong ito ay wala na ang pagdududa sa kanyang mga mata, kundi pangangailangan. Bumaba siya sa sasakyan nang hindi na pinagmamasdan ang paligid tulad ng dati, dumiretso siya kay Jomar na abala pa rin sa trabaho, walang binabago sa kanyang gawain. Sinabi niya agad na kailangan nilang ayusin iyon sa araw na iyon, walang paligoy-ligoy, malinaw na hindi na siya naroon dahil sa kuryosidad, kundi dahil wala na siyang ibang pagpipilian. Huminto si Jomar sa ginagawa niya, pinunasan ang kanyang mga kamay at tumingin kay Alonzo ng kalmado. Gusto mong matapos agad, pero hindi ito mareresolba sa paraang nakasanayan mo. Sagot niya, matatag, hindi itinaas ang boses. Huminga ng malalim si Alonzo at sinubukang panatilihin ang lohikang lagi niyang sinusunod sa mga desisyon. Pwede kong bayaran ang paggamit ng tubig, gumawa ng kontrata, magtakda ng patas na halaga. Hindi kailangang gawing komplikado, sabi niya, sinusubukang dalhin ang sitwasyon sa larangang pamilyar sa kanya. Bago pa lumalim ang usapan, dumating si Marites. Sa pagkakataong iyon, wala na ang dating anyo ng kontrol, kundi pagkapagod na lamang. Dahan-dahan siyang lumapit sa dalawa, tumingin sa paligid na may halong pagsisisi at pagharap sa realidad. Hindi ko na kayang suportahan ang nangyayari sa bahagi ko. Direkta niyang sabi, nakatingin kay Jomar. Akala ko kaya ko itong dalhin ng walang hirap, pero nagkamali ako. Dagdag niya, inaamin ang matagal na niyang iniiwasan. Tahimik na pinagmasdan ni Jomar ang dalawa sa loob ng ilang segundo. Malinaw na magkaiba ang dahilan ng kanilang pagpunta. Si Alonzo ay patuloy na sinusubukang makipagkasundo, habang si Marites ay tanggap na ang pagkakamali. Huminga siya ng malalim bago magsalita. Pinag-isipan ko ang sinabi ninyo kahapon at may paraan para maayos ito. Pero hindi sa paraang gusto ninyo, sabi niya. Ipinapakitang desidido na siya. Nag-krus ng mga braso si Alonzo, nakatutok ang pansin. Si Marites naman ay naghintay lamang. Ang tubig ay hindi ibebenta at hindi rin basta-basta gagamitin. Ito ay magiging iisang sistema at ako ang mamamahala dahil ako ang bumuo nito at alam ko kung paano ito panatilihin. Diretsong sabi ni Jomar. Susubok sanang sumagot si Alonzo pero nagpatuloy siya. At lahat ng magmumula rito ay paghahatian, pero base sa trabaho ngayon, hindi sa kung ano ang nakuha noon. Dahan-dahang naglabas ng hangin si Alonzo, sinusubukang magpanatili ng pagtutol. Ibig mong sabihin, aasa kami sa'yo para sa lahat, sabi niya, may bahagyang hindi pagkakontento. Sumagot si Jomar nang walang pag-aalinlangan. Umaasa na kayo, hindi nyo lang matanggap noon, malinaw niyang sabi. Nagsalita si Marites bago pa makasagot si Alonzo. Tinatanggap ko, sabi niya agad. Sa lagay ngayon, halos nawala na sa akin ang lahat at alam kong hindi lang tagtuyot ang dahilan. Dagdag niya, may katapatang hindi niya ipinakita noon. Nanahimik si Alonzo sandali. Tumingin siya sa paligid, nakita ang kaayusan ng lupain, ang umaagos na tubig, ang organisasyong dati ay wala. Hindi iyon swerte, kundi bunga ng pagsisikap. Sa wakas, mahina siyang nagsalita. Kung iba ang ginawa ko noon, iba sana ang kalagayan natin ngayon. Sabi niya, inaamin ang pagkakamali ng walang palusot. Sumagot si Jomar ng walang emosyon. Pero hindi mo ginawa.
sabi niya, tinatapos ang anumang pagtatangkang balikan ang nakaraan. Dahan-dahang tumango si Alonso. Hindi ko gusto ang kondisyong ito pero wala akong pagpipilian, sabi niya. Tinatanggap ang bagay na dati ay hindi niya kailanman tatanggapin. Tinapos ni Jomar ang usapan ng may katatagan. Kung ganoon, malinaw na. Simula ngayon, magtutulungan tayo pero bawat isa ay kailangang gampanan ang kanyang bahagi, sabi niya. Lumipas ang panahon at hindi na napigilan ang pagbabago. Ang lupain ay hindi na lamang para kay Jomar, kundi naging sentro ng lahat. Siya ang nagkokontrol sa paggamit ng tubig, nag-aayos ng produksyon, at nagtatakda ng ritmo. Walang basta-basta, lahat ay may sistema. Kinailangang magbago ng tuluyan si Alonso. Ang mga negosyong dati niyang inuuna ay napunta sa pangalawa at bumalik siya sa lupa. Pero wala na ang kontrol na inaakala niyang hawak niya. Sa isang sandali, habang nagtatrabaho kasama si Jomar, direkta siyang nagsalita. Akala ko noon kayang ayusin ng pera ang lahat, pero kung walang sistema, wala rin itong silbi, sabi niya habang nakatingin sa ginagawa nila. Sumagot si Jomar ng simple. Nakakatulong ang pera, pero hindi ito bumubuo mag-isa, sabi niya, walang paghusga. Nagbago rin si Marites marahil mas kapansin-pansin pa. Sinimulan niyang sundan ang trabaho, matutunan ang mga pangunahing bagay, at unawain ang dati niyang binabaliwala. Sa isang araw, habang tumutulong sa pag-aayos ng taniman, nagsalita siya ng mas tapat. Palagi kong inaasahan na may mag-aayos para sa akin at ngayon nakikita ko kung gaano kalaki ang naging kapalit nito, sabi niya habang nakatingin sa lupa. Sumagot si Jomar ng direkta. Nagkaroon ng kapalit dahil hinayaan mong mangyari, sabi niya, walang galit, puro katotohanan. Sa paglipas ng mga buwan, nagsimulang lumabas ang resulta. Lumago ang produksyon, maayos ang sistema, at kahit may tagtuyot sa paligid, sa loob ng lupain ay tuloy-tuloy ang buhay. Naging halimbawa ang lugar, hindi lang dahil sa ani, kundi dahil sa paraan ng pamamalakad. Isang hapon huminto si Jomar sandali at tumingin sa paligid. Ang lupang dati itinuturing na walang halaga ay ngayon ang sumusuporta sa lahat. Naalala niya ang kanyang ama, ang hatian, at ang lahat ng nangyari. Alam niyang hindi ito ang pinakamasamang bahagi. Mahina niyang sabi na para bang kausap ang ama. Narinig iyon ni Alonso at sumagot ng walang bahid ng panunuya. Kilala niya tayo at alam niyang maiintindihan lang natin ito kapag nadaanan natin ang lahat ng iyon. Sabi niya, kinikilala ang pinagdaanan. Idinagdag ni Marites, mas matatag na ang tingin. Kung madali lang, wala sana tayong binago. Sabi niya, malinaw na ang aral ay nanggaling sa pagkakamali. Ang katahimikan pagkatapos ay hindi mabigat, ito ay pag-unawa. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang ugnayan nilang tatlo. Hindi perpekto, hindi binura ang nakaraan, pero naging balanse. May respeto kung saan dati ay may alitan. May pananagutan kung saan dati ay may kapabayaan. Ang lupain, na minsang itinuring na pinakamasama, ay naging sentro ng lahat, hindi lamang dahil sa tubig, kundi dahil sa kahulugan nito. At sa huli, naging malinaw sa kanilang lahat na walang nangyari roon dahil sa swerte. Bawat pagkakamali ay may kapalit, bawat desisyon ay may halaga, at bawat pagbabago ay nangangailangan ng pagsisikap, ngunit nalutas ang lahat, walang naiwan, na walang paliwanag, walang bukas na usapin, at ang nagsimula sa isang hindi patas na hatian ay nagtapos sa isang pagbabagong hindi nila kayang makamit ng mag-isa. Maraming salamat sa pag-abot hanggang dito. Naghanda kami ng isa pang espesyal na kwento para sa iyo na makikita mo ngayon sa iyong screen. I-click mo lang para panoorin. Kung nakaantig sa iyo ang kwentong ito, mag-subscribe ka at pindutin ang hype sa mga komento para mas marami pang makapakinig sa inspirasyong ito. Kung maaari, ibahagi mo rin. Maaaring maliit na bagay, pero ang pagpapalaganap ng kwento ng pagbangon ay pagpapalaganap din ng pag-asa.